Ma'am, message lang po muna sa family ni JPG na namatay ka. Yes, opo. Pinapaabot namin ang aming pakikiramay sa buong pamilya ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. At inaalala po namin ang kanyang contribution na sa ating bayan, lalong-lalo na sa kalayaan at demokrasya. Ma'am, of course, 90 years of the Office of the Vice President happening on your term. How does it feel po the OVP has stood the test of time despite na maraming challenges ang nangyayari ngayon sa Office of the Vice President under your term po? Yes, under your term. Well, yes. Yan yung sabi namin, no? We built on the legacies of the past vice presidents. Marami kaming natutunan doon sa kanila. Resiliency, disiplina, public service, and we will continue. The Office of the Vice President will continue to do our best to serve the Filipino people. Ma'am, a comment regarding the President's statement that inaasahan na may makukulong by December sa mga pinag-ungkong projects. Can you get your view on that? Ma'am, dugtungan ko na lang, although wala siyang binanggit ng mga politicians at wala pa naman daw sapat na ebidensya to include Martin Romualdez. Opo. Pwede yung anniversary lang muna. Sige, ma'am, Yeah. rally na Thank na. you, thank May you. rally sa Sunday. Na yung ibang presidents succeeded the president and were or either elected. Sa tingin nyo, sa panahon nating ito, sa dami ng nangyayari sa bansa, anong kailangan natin sa vice-presidente? Mag-succeed or ma-elect na presidente? Hindi ko po alam kung anong mangyayari bukas, pero definitely kung may bansa pa tayong matatawag sa 2028 ay merong elections sa 2028 para sa bagong Vice President. But let me just thank all of our friends from the media for joining us for this 90th anniversary celebration of the Office of the Vice President. We are truly happy to celebrate it with you, and our theme is the recognition of all the contributions of every Office of the Vice President employee. Ma'am, may lumabas na info na kayo daw ay mag-join sa Sunday rally ng INC. Are you really going to join? Wala akong sa lahat ng mga rallies, wala akong schedule. Dito sa Pilipinas, ang mga rallies na ginagawa namin ay laging nasa overseas or abroad. Pero I commit and I call on the administration, the government, to respect the right of the people to freedom of speech and expression. Huwag masyado silang maging balat sibuyas. Ma'am, Last two questions, please. Usapan po na sa 2028 kukunin niyo raw po na bilang Vice President daw po si Senator Amy Marcos. Ay, hindi pa po ako nakakapag-desisyon kung tatakbo ako sa 2028, ma'am. So, hindi pa po ako umabot sa punto na nag-isip kung sino ang Vice President. Ma'am, reaction lang po doon sa pagkaka-file ng sedition charges laban kay Congressman Kiko Barzaga. Parang sinasabi niya na parang sagot daw ito ng Marcos administration laban sa kanya na sobrang critical niya against the administration. And he's Yes, just one of the 97, ma'am, na kinasuhan po ng CIDG. Actually ako, meron din akong pending open investigation sa inciting to sedition and So you have grave threats. You have subpoena, ma'am? Sandali tinawag na ba ako? Hindi ko maalala. Sa dami ng kaso ko, hindi ko na maalala po. Parang last April yata. Tinawag Sa na DOJ, ako, no? Sa DOJ. Ay, sa DOJ, ma'am. No? Oh, yeah. DOJ. Pero nothing has something to do with the September 21 rally po. Wala naman kayong ganun, ma'am. Wala ako sa September 21 na rally. Iba yung sa akin. But it's the same case, inciting to sedition. And I think it's an open investigation until now. Ginagamit nilang panakot. At ang gusto ko lang sabihin ay, katulad kanina, sinabi ko, huwag masyadong maging balat sibuyas yung administrasyon. Dahil isa sa aspeto ng demokrasya at good governance ay dissent. At hindi mo pwedeng
pigilan yun. Dahil karapatan yan ng mga tao na magsalita kung ano yung iniisip nila, kung ano yung nararamdaman nila. Kung hindi man pabor sa administrasyon o gobyerno na yung sinasabi ng mga tao, ay dapat respetuhin nila yon. Last question. Ma'am, yung sa destabilization, naniniwala ba kayo nagiging paranoid ng government? Oo naman, ma'am. Matagal na yan sila paranoid. Kailan ba sila nagsimula maging paranoid? Ang balita ko, nagsimula sila maging paranoid noong nagbabiyahe sila abroad. Na natatakot sila na wala na silang babalikan dito sa bayan natin. At nakikita nyo naman yung paranoia nila sa mga actions nila tulad nung panggigipit sa mga kababayan natin na nagsasalita kontra sa kanila, panggigipit sa mga taong gustong mag-witness sa mga kasong laban sa mga government officials natin ngayon na aliado ng administrasyon. At in fact, ang pinakamaganda na example dyan, yung the most vocal critic before everything, all this flood control scandal happened, the most vocal critic at the time was President Rodrigo Duterte. And they silenced him by kidnapping him and sending him abroad. And speaking of PRRD, ma'am, how is he po? Baka pwede Okay lang. makibalita sa latest Last week po. kami nagkausap after Bagyong Tino, before Bagyong Uwan, at okay lang naman siya. Sinasabi lang niya na pinapaabot niya sa lahat ng mga Pilipino na nasa isip niya kayong lahat sa panahon ng inyong kagipitan at kalungkutan, at pinapaabot niya yung kanyang condolences sa mga pamilyang namatayan at mga pamilyang hanggang ngayon hinahanap pa rin yung kanilang mga mahal sa buhay. Ma'am, do you have plans na bisitahin Ang siya galing ng before- Tagalog ko, JC. Ito yung aking ano. Ma'am, do you have Mentor. plans na mabisita si PRRD before 2025 ends? Wala pa pong schedule kung kailan yung susunod na pagbisita ko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ma'am, ano na nga po sabi niyo, you will announce your plan for 2028 sa first quarter ng 26, ma'am? Or Last quarter. Ng 26 ba? 2026. Oo. Pwede mapaaga yung announcement ko. Huwag mapagyan na. Oh. Ano yung magiging considerations mo para mapaaga? Bakit kailangan mapaaga, Red? Pag maganda yung sagot mo, sige, aagahan ko yung sagot ko. Walang sagot si Red. Walang rason kung bakit kailangan natin agahan yan. Ma'am, last na lang po kasi may survey po yata ang Okta na nagsabi na medyo nag-dip ang inyong approval rating. Less than majority, 47%. Medyo nag-dip. Pero yung kay Marcos po yata bumaba, especially sa Mindanao. What's your reaction po sa mga survey ratings po ng Okta and other research firms po, ma'am? Opo, assume natin na assuming na yung paggagawa ng research nila ay tama, yung Office of the Vice President, hindi naman kami nagtatrabaho para sa trust or approval ratings. Kung ano yung commitment namin sa mga kababayan natin na mga projects, ay itutuloy pa rin namin yon. And in fact, mas paigihan pa namin yung aming pagtatrabaho, lalong-lalo na medyo gipit kami sa aming pondo, kaya lalo naming doblehin yung effort namin para mas marami pa rin mga kababayan ang makabenepisyo sa serbisyo ng Office of the Vice President. Ma'am, your thoughts sa ginagawa po ng gobyerno sa flood control project? Kasama na dyan yung Senate Bill Review. Sabi ni Senator Amy Gutesa may tricant his statement. Oo, nakikita nyo naman na unsa gani na sa Bisaya gani. Ginaango-ango. Sana, right? Ango-ango nagbaliw-baliw. Laro-laro. Naman, parang ginahimo ta nilang ango-ango ba sa ilahang ginabuhat. Kayo na mag-translate. Ang lalim. Ma'am, yung pagbaba ng peso Tama, sa ginay. economy, anong masasabi niyo dito? Saan niyo may ako contribute yun? Loss of confidence sa ating bansa. At yung walang investments na pumapasok sa ating bansa. Sabi ni Presidente, pwede raw makarecover ng government by fourth quarter of the year.
Ano possible ba? Nananaginip ng gising. Kung sino man nagsasabi na makaka-recover ang ekonomiya by fourth quarter of this year, nananaginip yan ng gising. Wala yan sa tamang pag-iisip talaga. Mamensahe mo na lang po sa dadalo sa rally, kasama daw yung mga retired general or those who are in the service po before. Yes, oo. Sa lahat ng mga kababayan natin na gustong ipahayag yung kanilang nararamdaman, yung kanilang iniisip, yung kanilang opinion, yung kanilang advice para sa administrasyon, para sa gobyerno, ay suportado kami sa Office of the Vice President. Suportado namin kayo sa inyong paggamit ng inyong karapatan sa malayang pamamahayag, freedom of speech and expression. Aren't you afraid na makakasunod kayo ng sedition? Actually, ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently, hanggang ngayon, hindi pa rin nila mabuo-buo talaga kung ano yung strategy nila, paano nila ako ikulong. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa. Ma'am, are you scared po ba na baka tuluyan kayo ni Boy, yung Ombudsman Boy? Kasi inuuna na yung Stalin, tapos ngayon yung pagkaso ni Trillanes. Hindi ba kayo natatakot na baka si Boying na mismo ay uunahan na kayo? Natatakot hindi kasi nakahanda naman na ako sa posibleng mga mangyari sa akin. Ma'am, sa warrant ni Senator Bato, has it reached you already, ma'am? And what's your take on that? Wala akong copy ng warrant ng issue kung meron mang inisyo ang ICC na warrant of arrest for Senator Bato de la Rosa. Wala akong copy. Ang sinabi ko lang sa kanya na merong kaming i-refer sa kanya ng lawyer kung interested siya. International law lawyer. So he reached out to you po, ma'am? Hindi, ako yung... alright. Ako yung nag-reach out nung nabasa ko yung balita at ang nakausap ko yung kanyang anak, si Maki.